tanggalan lang yung mga old na leaves, then cut yung stalk. Ito. So yan. Walang problema pag direct seeding. Yung maliliit na ganito, lalaki pa rin yan mga ka-agri. Hello, good morning mga ka-agri, mga ka-farmers. So mag-harvest tayo sa ating pechay na ating i-consume. Pero maraming beses na kami nakapag-harvest nito mga ka-agri. And then pwede pa naman din tong ibenta natin. So kasama pala natin ito yung may bahay. Ka-agri, ito yung direct seeding natin mga ka-agri. So yun yung kumpol-kumpol or overcrowded na pichay. Doon natin nilipat sa itong plot na nasa estimated 60 to 70 meters yung haba. So ngayon is mag-harvest kami dahil uulamin natin yung pechay na to. Sa pag-harvest naman mga ka-agri, mga ka-farmers, bigyan ko kayo ng tip. So tanggalan lang yung mga old na leaves, then cut yung stalk. Ito. So yan. And then dapat hindi siya crispy. Sunbat muna. Kung medyo hindi na siya malutong, pwede na siyang ilagay sa lagyanan mga ka-agri. So ito, mag-selection lang kami ng mga malalaki dahil ito mga next days pwede pa siyang harvest. Medyo marami-rami pa rin ito. Abot pa siguro ito ng mga 50 kg kung harvest to mga next week or next days. Dahil ulam lang naman natin, mamimili lang tayo ng malalaki. Ganito lang mag-harvest. Kaya hindi siya pantay-pantay yung laki dahil direct seeding ngayon. Iba crowded naman din yung iba. Pero walang problema pag direct seeding. Yung maliliit na ganito, lalaki pa rin yan mga ka-agri. After nito, paararo to sa traktor. So tamna na ulit. Meron na tayong punla doon. Itanim na natin yun. Mga next week. Ano na to? Ano na tayo? Land prep na naman. Para tanim ulit. Pero pag meron kayong mga livestock tulad ng manok, baboy, yung mga leftover, mga leftover na to, pwede siyang ipakain. Kaya cycle pa rin siya. And then yung dumi ng baboy at manok, pwede siya fertilizer sa tanim. Aside sa manok, manok nga, fertilizer sa manok, napakainam yun sa pechay dahil yung chicken dung is mataas sa nitrogen. So ang kinakailangan sa pechay or mga green leafy vegetables is yung mataas na nitrogen. Unang-una organic pa siya. Kaya pag meron kayong mga tanim, so para yung leftover hindi masayang, pakain na lang sa baboy. Kinakailangan din kumbaga dalawa yung target ninyo, plant at livestock. Yung livestock is cycle siya, kumbaga yung plant is yung dumi ng mga hayop is i-fertilizer sa tanim, and then yung leftover ng tanim is gawin natin pagkain sa ating mga alagang hayop. Simple lang. Pero kinakailangan, sabi nga daw is the bigger the risk, the bigger the reward. Kung gusto nyong umasenso talaga, dapat risk taker kayo. Hindi lang yun puro experimental.
i-achieve ninyo na mga 6 digit a month, pwede, kaya. Pero sa ngayon, ano pa namin yun? I-achieve namin yun mga next year. Kaya yun. Tiwala lang. Diba? So more, hindi na tayo mag-explain. Ganun din naman. So kaya ito mga kagri, kahit medyo ano na siya, baga maliliit, pero next days or next week nito, pera pa rin to mga kagri. Ayun, medyo marami pa. And doon kasi hindi natin na siya na padamuhan talaga, kaya nagaganon. Pero next nito is ano na, baga direct seeding, ulitan natin ang pichay ng ano, transplanting, true transplanting siya. Dahil meron tayong punla doon na medyo malalaki na rin yun. Mga next week pwede na yun. Kaya paararaw natin to. Then, tamnan. Ang problema lang dito is, yung pichay is matakaw sa tubig. Kumbaga, matrabaho talaga siya. Pero meron kaming plano na magre-rent talaga ng lupa para pichay lang. Kasi gusto din namin i-achieve yung capacity or quantity na kinakailangan namin yung quantity na kailangan namin i-achieve na mga 1 ton per week pataas. So kinakailangan namin ng malaking area na taniman ng pichay, and then yung source of water dapat unlimited siya. Kasi kinakailangan talaga ito, yung Brassica chinensis, scientific name. Brassica chinensis, kinakailangan ng water, maraming tubig. Kasi pag lack of water, siyempre pangit din yung pagka-produce ng pechay, hindi siya green. Ito hindi na natin ito kailangan applyan ng fertilizer dahil mataba din yung lupa. So no need na mag-apply tayo ulit ng fertilizer. And then siguro mga 5 days malalaki na to lahat. I-harvest na to para itraktura ulit, then i-plant, tamna na ulit. So ganoon lang yung cycle. And then after nito, plano namin dito is magkakamote din kami sooner. So yun, dito na lang tayo mga ka-agri, mga farmers. Don't forget to like, share, and subscribe sa ating channel, JTB Agrikultura. So tanim pechay, happy farming.